Balot ning tension ang Palawan matapos mayulat na nawawala ang isang driver ning van matapos nitong magsundo ning pasahero sa gabi. Naksimula ang insidenteng ito nang tumanggap ang biktima ng booking para sa biyaheng tatawid sa magkabilang bayan sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa inaasahang pasahero. Ayon sa pamilya, nagpaalam pa ang biktima na ihahatid niya ang pasahero patungo sa napakasunduang ruta ngunit matapos iyon ay hindi na makontak ang kanyang cellphone. Lumala ang pag-aalala na hindi pa rin umuwi ang biktima hanggang kinabukasan. Sinubukan ng kanyang kapwa driver ng van na sundan ang huling dinaanan ng kanyang biyahe base sa impormasyon ng lugar na pinasunduan. Ilang saksi ang nagsabi na nakita nila ang sasakyan ng biktima na dumaan sa isang tahimik na kalsada noong gabi ng incident. Nakatanggap ng ulat ang kapulisan tungkol sa nawawalang tao at agad na nagsagawang ang paghahanap. Makalipas ang ilang oras na gulat, ang residente sa isang liblib na lugar ng matagpuan nila ang isang nasuno na sasakyan. Suno na suno ang baging ang cabin ng sasakyan at halos mahirap nang makilala noong una. Matapos itukma ang chassis number na kumpirma ng pulisya na ang sasakyan ay peg-ari ng nawawalang driver ng van. Ang pagkatuklas na ito ay nagpalakas sa hinala na may seryosong krimen na nangyari. Sa ibang lokasyon natapuan ng autoridad ang biktima na wala ng buhay. Ang paunang investigasyon ay napakita ng mga palatandaan ng karahasan. Ang inisyal na hinala ay tumuturo sa pagnanakaw na nawi sa pagpatay. Hinala ng pulisya na ang salarin ay ang pasahero na huling kasama ng biktima bago naputol ang komunikasyon. Nayulat din na nawalang ilang mahalagang gamit ng biktima, kabilang ang perang kinita niya sa pamamasada at ang kanyang cellphone. Mabilis na kumilos ang pangkat ng mga investigador sa pamamagitan ng pangangalap ng mga footage mula sa mga security camera CCTV sa ilang bahagi ng dinaanan ng sasakyan. Mula sa footage na kitang huminto saglit ang biktima sa isang lokasyon bago tuluyang pumunta ang sasakyan sa mas liblib na lugar. Nagsimulang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek matapos suriin ng pulisya ang datos ng booking at ang kasaysayan ng tawag at text. Nagsagawa rin ang otoridad ng pagluga sa ilang lugar na pinaghihinala ang pinatataguan ng salarin. Nagdulot ang kasong ito ng malawakang pangamba sa hanay ng mga driver ng van sa probinsya. Inamin ng ilang super na sinimulan na nilang limitahan ang pamamasada sa gabi at hinipitan ang proseso sa pagtanggap ng pasahero. Umaasa sila na magkakaroon na mas mahigpit na sistema ng pag-verify ng pagkakakilanlan ng pasahero upang mapataas ang seguridad. Samantala, nanawagan ang pulisya sa publiko na maging mas maingat sa pakikipagtransaksyon sa mga biyahe lalo na sa mga alanganing oras. Nagbigay din atensyon ng lokal na pamahalaan LGU sa kasong ito. Nagkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga puwersa ng seguridad at mga organisasyon sa transportasyon upang suriin ang standard operating procedures ng mga biyahe. Ilang mga panukala ang sinimulang talakayin kabilang ang paggamit ng real-time vehicle tracking system at pagtatala ng impormasyon ng pasahero bago ang pag-alis. Sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon, matagumpay na nakakuha ang pulisya ng ilang ebidensya mula sa lokasyon kung saan natapuan ang nasuno na sasakyan. Ipinakita ngang resulta sa crime scene ang hinalang sinubukan ng salarin na burahin ang bakas sa pamamagitan ng pagsuno sa sasakyan. Patuloy ang forensic investigation para matiyak ang detalyadong kronolohiya NMA pangyayari bago at pagkatapos NH insidente. Tukoy na ngayon ang mga autoridad ang pangalan ang pinaghihinalang suspek at petuloy pa rin ang pagtugis. Ipinadala ang isang joint task force upang palitin ang ginagalawan ng suspek batay sa mga pahiwatig na natagpuan sa field. Binabantayan din ang sitwasyon sa ilang estratehikong lagusan upang maiwasan ang posibleng patakas nito palabas ng probinsya. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing matinding babala para sa sektong land transportation sa lugar. Hiniling sa publiko na manatiling kalmado at huwag gumawa ng labis na spekulasyon habang hinihintay ang opisyal na update mula sa pulisya. Hanggang sa ngayon, puspusan pa rin ang proseso ng investigasyon kung saan sinisikap ng autoridad na komprehensibong malutas ang serye ng kaganapan na naging saning ng pagkawala ng buhay na turang driver ng van. Ang pinakabagong update sa kasong ito ay muling nakdagdag ng tensyon sa Palawan. Matapos matukoy ng autoridad ang pagkakakilanlan ng suspek, sinimulan nilang imapa ang huling paggalaw nito batay sa data ng communication at mga footage ng CCTV sa maraming pangunahing kalsada.
Mula sa paunang paghahanap na paalaman na mabilis na napalipat-lipat ng lokasyon ng suspek matapos matapuang nasusuno ang sasakyan ng biktima. Ang ganitong pattern ng paggalaw ay tinutring na kahinahinala at nagpapahiwatig ang sistematikong patatangka na iwasan ang mapulis. Ang forensic team na bumalik sa location kung saan natapuan ang sasakyan ay nagsagawa ang karagdagang pagsusuri sa mga natitirang bahagi ang kahaeng sasakyan. Kahit nasuno ang karamihan sa mabahagi na kakuha ang investigador ng ilang piraso ng material na hinihinalang naunay sa karagdagang gasolina accelerant. Ang paunang hinala ay hindi kusa o natural na nagapoy ang sasakyan kundi sinadyang silaban upang mapabilis ang pagkasuno at masira ang maebidensya sa loob ng cabin. Ang resulta mula sa forensic laboratory ay magiging mahalagang susi upang mapagtibay ang pagbuoen kwento bago at pagkatapos ang incident. Samantala, ibinunya ng mga pahaya mula sa pamilya na biktima na bago umalis nakatanggap ng tawa ang biktima na pinaniniwalaang mula sa inaasahang pasahero. Naging maikli lang ang pag-usap kung saan pinag-usapan lang ang takpuan at destination. Walang ganumang senyales ng paghihinala ng oras na iyon. Sinabing gakapwat super nakilala ang biktima bilang maingat at may karanasan sa pagmamaneo sa GAB, kaya ang insidenteng ito ay nadulot ng malaking katanungan kung paano nabago ng biglaan ang sitwasyon sa napakaikling panahon. Sinisiyasat din ng pulisya ang posibilidad na may higit sa isang salarin. Ang pagsusuri sa CCTV sa isang intersection ay napakita ng anino ng isang taong bumaba sa sasakyan bago ito muling umandar. Pinapalilinaw pa ang imahang iyon upang matiyak kung ilan talaga ang mga individual na sangkot. Hindi isinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na planado ang aksyong ito, isinasaalang-alang ang mga indikasyon ng koordinasyon at nakabalangkas na paggalaw. Sa kabilang banda, binalot ng kalungkutan ang tahanan ng biktima. Dumating ang kapitbahay upang makiramay. Marami ang nakakaalala sa biktima bilang isang masipag na tao at siyang haligi ng tahanan. Ang pagkawala na ito ay hindi lamang naiwan ng malalim na sugat sa pamilya ngunit yumikting din sa komunidad ng driver ng van na matagal nang umasa sa kita mula sa pagbiyahe patawid sa iba't ibang munisipalidad. Nasimulang lumito ang pagkabahala, lalo na para sa mga nakasanayan ng magsakay ng mga pasahero na walang opisyal na sistema ng booking. Nagdaos ng maikling press conference ang lokal na pulisya para iparating ang pinakabagong update. Sa kanilang pahaya, iginiin ng mga autoridad na patuloy ang patugis at nasurina ang ilang karagdagang saksi. Ang mga ebidensya gaya ng mga digital na footage paunang resulta ng forensic test at data and communication sa cellphone ay pinasasama-sama para buuin ng kumpleto ang daloy ng mga pangyayari. Nanawagan din ng mga autoridad sa publiko na may kinalamang information na agad itong i-report para mapabilis ang pagresolba ng kaso. Sinimulang ipatupad ang mga preventive measures sa ilang terminal ng transportation. Ilang grupo na mga driver ng van ang nakusa na bumuo ng emergency communication groups para ibahagi ang kanilang location at pagkakakilanlan ng pasahero bago pa man magsimula ang biyahe. Pinaaralan ng lokal na pamahalaan at ng pulisya ang posibleng papapatupad ng mas mahigpit na sistema ng patatala ng mga pasahero lalo na sa gabi. Ang mungkahing ito ay umani ng malawakang suporta bagaman nangangailangan pa rin ito ang technical na koordinasyon sa mismong terminal at kalsada. Sa gitna na lumalawak na investigation, may bagong impormasyong lumabas tungkol sa mga transaksyong pinansyal ng biktima noong araw ng insidente. Natuklasan ng mga investigador na may nangyaring pack withdraw ng pra-bank transaction ilang oras matapos may deklarang nawawala ang biktima. Ang detalyeng ito ay nagbubukas ng hinala na hindi lamang sasakyan ang pinuntirya ng salarin kundi pati na rin ang personal na pera at yaman ng biktima. Sinusundan ngayon ng pulisya ang bakas ng transaksyong iyon upang malaman ang lokasyon ng ATM at ang mataong sangkot. Lalo pang tumindi ang sitwasyon na makatanggap ang mga otoridad ng mga ulat tungkol sa isang tao na may mga pisikal na katangiang katulad ng suspek na nakita sa ibang lugar ng madaling araw. Agad namang kumilos ang Joint Task Force para inspeksyonin ang nasabing location. Ang patugis ay isinagawa ng palihim upang maiwasan ang pagpapanik ng publiko. Ngunit hinigpitan ang seguridad sa maraming access point palabas ng probinsya upang palitin ang ginagalawan ng suspek. Hanggang sa ngayon patuloy ang puspusang investigation. Patuloy na kinakalap ng otoridad ang piraso ng impormasyon na inaasahang bubuo sa kumpultong larawan
kung ano talaga ang nangyari mula nung sunduin ng biktima ang pasahero hanggang sa matagpuan siyang walang buhay. Ramdam pa rin ang tensyon habang hinihintay ng publiko ang karagdagang balita mula sa nakpapatuloy na pagsisikap sa pagpapatupad ng batas. Pumasok sa isang mas critical na yugto ang investigation ng palawakin ng Joint Task Force ang paghahanap hanggang sa ilang kalapit na probinsya at munisipalidad sa paligid ng Palawan. Minapa nga mga autoridad ang mga posibleng rute ng pagtakas batay sa pagsusuri ng travel time mula ng huling namataan ang pagalaw ang sasakyan ng biktima bago ito natapuang suno. Muling sinuri ang bawat intersection kabilang ang mga gasolinahan, convenience store at mga kanto na may mga aktibong CCTV camera. Mula sa serinam nga nakuhang footage nakahanap ang mga investigador ng ilang oras na time gap na pinaniniwala ang naging crucial na sandali ng pag-atake at karahasan. Sa patuloy na pag-iimbestiga na bunya din ng pulisya na gumamit ang suspect ng isang hindi paganap na beripikadong identity ng MacBook itong biyahe. Ang ginamit na numero ng telepono ay nakarehistro na may limitadong impormasyon at pinaghihinalang gumamit ng hindi direktang pagpaparehistro third party. Ang katotohanan ito ay nagpapatibay sa hinala na ang insidente ay maingat na pinaplanuhan. Nakikipagtulungan na ngayon ang mga investigador sa mga telecommunications provider telco para matunton ang history ng communication at huling pagalaw ng cell signal mula sa numerong ginamit. Samantala, ang resulta ng autopsy na ginawa ng medical team ay nakbigay ng mas malinaw na larawan sa ikinamatay ng biktima. Nakitang may indikasyon ng panlalaban bago tuluyang nawala ng lakas ang biktima. Ipinapakita nga natuklasang ito na ang insidente ay nangyari sa isang marahas na sitwasyon confrontation. Ang oras ang kamatayan ay tinatayang nangyari hindi nagtagal matapos huling makita ang sasakyan sa pangunahing kalsada kaya mas paliit. Nang paliit ang tinatayang oras ang insidente na ngayon ay siyang pinatutunan ng pansin ng mga investigador. Sa kabilang banda sinimulang linawin ng mga pahayag ng karadagang saksi ang situation noong gabing iyon. Isang residente na nakatira hindi kalayuan sa location kung saan natagpuan ang sasakyan ang umaming nakarinig siya ang maliit na pagsabog bago lumaki ang apoy. Gayunpaman dahil malayo ang lokasyon sa mga kabahayan napansin lamang ang suno ng malinaw na makita ang malalaking apoy mula sa malayo. Hindi nakakita ang residente ng anumang kahina-hinalang aktibidad bago iyon. Ngunit ang kanyang patuto ay nakatulong sa pagtukoy na eksaktong oras na pagsisimula na sunog. Lalo pang naging mapabantay ang komunidad ng mga driver ng van, pinili ng ilan sa kanila na ipapaliban muna ang pagbiyahe sa gabi o tanggapin lamang ang mga pasaherong kakilala na nila. Naging matindi ang mga talakayan sa iba't ibang group chat at communication. Pinag-usapan nilang kahalagahan ng mas mahigpit na identification system at ang paggamit ng location tracking apps na maring bantayan ng real-time ng pamilya o mga katrabaho. Ang pangamba ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw kundi pati na rin sa kaligtasan ng buhay na ngayon ay naging pangunahing prioridad. Nadaos ng closed-door coordination meeting ang lokal na pamahalaan kasama ang kapulisan upang talakayin ang short-term at long-term na preventive measures. Isa sa mga lumabas na panukala ay ang pagtatayo ng mga integrated security post sa mga delikadong lugar gayon din ang pagtaas ng mga police patrol sa mga partikular na oras. Bilang karagdagan binigyan din ng seryosong atensyon ang pagtuturo sa publiko tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng mga opisyal na serbisyo ng transportation na may passenger logging system. Sa gitna ng prosesong iyon, nakatanggap ang mga autoridad ng mahalagang impormasyon na nagtuturo sa kinaroroonan ng suspect sa isang coastal area baybayin. Agad na ipinakalat ang isang special team para magsagawa ng tahimik na paghahanap dahil may posibilidad na susubukang tumakas ng suspect sa pamamagitan ng dagat palabas ng isla. Hinipitan ang seguridad sa ilang maliliit na pantalan at traditional na ruta ng bangka. Ang habang na ito ay sinagawa upang maiwasan ang posibleng patakas palabas ng probinsya, patuloy ding sinisyasat ng mga investigador ang motibo sa likod ng insidenteng ito. Bukod sa hinalang panyunakaw, hindi isinasantabi ang posibilidad na may iba pang sali na nakatago pa rin. Ang pagsusuri sa pattern ng communication bago ang insidente ay napakita ng isang maikling pag-usap na tila nakmamadali at urgent na parabang ang biyahe ay dapat gawin sa isang tiyak na oras ng walang antala. Ang maliliit na detalyeng ito ay pinagsasama-sama ngayon upang buuin ng buo ang daloy ng kaganapan.
Lumaki ang presyon mula sa publiko habang lumalaganap ang balita sa kasong ito. Hinihiling ng publiko ang mabilis at malinaw na pagresolba. Tiniyak naman ng mga otoridad na ang bawat pagunlad ay opisyal na ipapaalam pagkatapos dumaan sa isang mahigpit na proseso ng verification. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagtugis dahil ang maraming pahiwatig ay patuloy na tumuturo sa inner circle ng mismong suspect. Hindi pa humuhupa ang tensyon at ang lahat ng ahensyang kasangkot ay nananatiling nakaalerto para sa susunod na mangyayari sa kasong ng pabigla sa sektor ng transportasyon. Papasok ng ika-4 na araw ng investigation, pinalawa ng mga autoridad ang saklaw ng operation sa pamamagitan ng pagsali ng pangkat ng mga investigador detectives mula sa regional level upang mapabilis ang paglutas ng kasong gumimbal sa Palawan. Ang pangunahing fokus ngayon ay ang detalyadong reconstruction ng paglalakbay ng biktima mula sa lugar ng pagsundo hanggang sa huling lokasyon kung saan namataan ang sasakyan bago nasuno. Bawat minuto sa panahong iyon ay inamapamuli. Binalikan ng mga investigador ang digital footprint kabilang ang history ng GPS navigation sa cellphone ng biktima at data ng location ng sasakyan batay sa huling nakuhang signal. Mula sa resulta ng paunang pagsusuri na tapuang huminto ng medyo matagal ang sasakyan sa isang kalsadang kilalang, madilim at kulang sa streetlights, ang tagal ng paghinto ay itinuturing na hindi normal para sa isang karaniwang biyahe. Sa puntong ito, tumuturo ang matinding hinala na nangyari ang pananakit o karahasan, ngunit hindi pa rin matukoy kung ang pangunahing krimen ay nangyari sa mismong lokasyong iyon o sa ibang lugar bago tuluyang inilipat ang sasakyan. Patuloy na itinutugma NHA may aga autoridad ang data NHA oras saya, resulta NHA autopsy pati na rin sa testimonya NHA mega kalapit na residente. Nagsisimula na ring siya sa ating NSAMEHA investigador NBA posibilidad NHA isang kasabwat o network na tumulong sa suspek. Ang pagsusuri sa listahan ng mga kaibigan at history na aktibidad ng suspek ay nagpakita na may pakikipag-ugnayan ito sa ilang iba pang numero ilang oras bago ang insidente. Ang kontak na iyon ay sinusuri ngayon upang malaman kung alam nila ang tungkol sa plano ng paglalakbay noong gabing iyon o kung sangkot ba sila sa mismong paplano. Ayah magpadalos-dalos na pulisya sa pagbibigay na konklusyon kaya maingat na sinusuri ang bawat maliit na detalye. Sa lokasyon kung saan natakpuan ang nasunok na sasakyan, nakakabit pa rin ang police line. Ang koponan mula sa Forensic Laboratory ay bumalik para magsagawa ang karagdagang investigation gamit ang special na kagamitan upang matukoy ang anumang bakas ng madaling magliyap na chemical flammable liquids. Lalo pang lumakas ang teorya na ang apoy ay sinimulan sa pamamagitan ng karagdagang panggatong ng matapuan ang pattern ng pagkasuno na nakasentro sa ilang partikula na bahagi ng sasakyan. Ipinapahiwatig nito na may sistematikong patatangka na sirain ang mga ebidensya kabilang ang posibleng naiwang fingerprints o mga personal na gamit ng biktima. Ang komunidad ng mga driver ng van ay lalo pang nag-ingat ngayon. Pinili ng ilan sa kanila na ipagpaliban ang biyahe sa gabi o tanggapin lamang ang pasaherong kakilala na nila. Nagpatuloy ang matitinding diskusyon sa iba't ibang internal communication groups. Pinag-usapan nila ang kahalagahan ng mas mahigpit na sistema ng pag-verify ng ID at ng paggamit ng location tracking apps na maring bantayan ng real-time ng pamilya o mga katrabaho. Ang pag-aalala ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw kundi pati na rin sa kaligtasan ng buhay na ngayon ay naging pangunahing prioridad. Kasama ang mga otoridad ng seguridad na daos ng isang closed-door coordination meeting ang lokal na pamahalaan para talakayin ang mga panandalian at pangmatagalang hakbang sa pag-iwas. Isa sa mga lumabas na mungkahi ay ang pagliha ng mga integrated security post sa mga mapanganib na lugar at ang pagpapalakas ng mga police patrol sa mga particular na oras. Bukod dun, seryosong pinatunan din ng pansin ang pagbibigay edukasyon sa publiko tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng mga opisyal na serbisyo ng transportasyon na may sistema ng pagrehistro ng pasahero. Sa gitna ng proseso, nakatanggap ang mga autoridad ng mahalagang impormasyon na nagtuturo sa kinaroroonan ng suspek sa isang coastal area baybayin. Aga na ipinakalat ang isang special team para magsagawa ng tahimik na paghahanap.
dahil may posibilidad na susubukang tumakas ng suspek palabas ng isla sa pamamagitan ng dagat. Hinigpitan ng seguridad sa ilang maliliit na pantalan at tradisyonal na ruta ng mga bangka. Ang habang na ito ay isinagawa upang maiwasan ang posibleng pagtekas palabas ng rehiyon. Patuloy ding sinisiyasat ng mga investigador ang motibo sa likod ng insidenteng ito bukod sa hinalang pagnanakaw hindi isinasantabi ang posibilidad na may iba pang salit na nakatago pa rin. Ang pagsusuri sa pattern ng communication bago ang insidente ay nakpakita ng isang maikling pag-usap na tila nakmamadali na para bang ang biyahe ay dapat gawin sa isang tiyak na oras. Ang maliliit na detalyeng ito ay pinagsasama-sama ngayon upang buuin ng buo ang daloy ng kaganapan. Lumaki ang presyon mula sa publiko habang lumalaganap ang balita sa kasong ito. Hinihiling lipunan ang mabilis at malinaw na pagresolba. Tiniyak ng mga awtoridad na ang bawat pagunlad ay opisyal na ipapaalam pagkatapos dumaan sa isang mahigpit na proseso ng verification. Hanggang sa kasalukuyan patuloy ang pagtugis dahil ang maraming pahiwatig ay patuloy na tumuturo sa mga taong malapit sa suspek. Hindi pa humuhupa ang tensyon at ang lahat ng kinaukulan ay nananatiling nakaalerto para sa susunod na mga mangyayari sa kasong napabigla sa sektor ng transportation. Samantala naramdaman din ng pamilya ng biktima ang matinding psychological pressure habang patuloy silang naghihintay ng legal na katiyakan. Sinusundan nila ang bawa pag-unlad ng kaso sa pag-asang mahuhuli agad ang salarin. Patuloy na bumubuhos ang suporta mula sa nakapaligid na komunidad sa anyo ng panalangin at moral na tulong. Ilang mga lokal na pinuno ang nanawagan na ang kasong ito ay maging simula para sa komprehensibong pag-evaluate sa travel security system. Lalo na para sa mga ruta sa gabi na madalas dumaan sa mga tahimik na lugar, sa hanay nga mga driver ng van lalong tumibay ang pagkakaisa. Nadaw sila ng mga pulong upang independenteng bumuo ng bagong standard operating procedures tulad ng sapilitang pagdokumento o picture ng makapagkakakilanlan ng pasahero bago ang pag-alis at ang patuloy na pagbabahagi. Nege lokasyon. Ang ilan ay nagsimula na ring makabit ng mga dashboard camera para i-record ang sitwasyon sa loob ng sasakyan bilang hakbang sa pag-ingat. Ang mainisyatibang ito ay umusbong mula sa katotohanan na ang mapanganib sa daan ay toto at hindi maaring baliwalain. Nagkaroon ng malaking breakthrough nang makatanggap ang pulisya ng information mula sa mga residente sa isang bulubunduking lugar na nagulat sa presensya ng isang taong kahawit ng suspect. Agad kumilos ang kapulisan upang maksagawa ng masinsinang pagsusuri. Ang lugar na iyon ay kilalang may limitadong daanan at ilang alternatibong ruta na bihira daanan ng pampublikong sasakyan. Ang paghahanap ay ginawa ng komprehensibo, kabilang ang pagalugat sa mga abandonadong gusali at mga pansamantalang tirahan na maaring ginamit bilang taguan. Kasabay nito, hinipitan ng mga autoridad ang pagsubaybay sa mga ruta ng transportasyon sa dagat at lupa. Ang bawat sasakyan na pumapasok at lumalabas sa mga piling lugar ay sinek ng random. Inatasan ang opisyal sa pantalan na mas maging mapabantay sa mga individual na nagbibiyahe ng walang kumpletong dokumento o nagpapakita ng kahinahinalang kilos. Ang hakbang na ito ay ginawa upang maiwasang makatakas ang suspek palabas ng probinsya. Ang motibo ng krimen ay patuloy na nasa sentro ng investigasyon. Ang paunang hinala ay tumuturo sa holdapan o pagnanakaw ngunit bukas pa rin ang pulis sa iba pang mas malalim na posibilidad. Kung ang aksyon bang ito ay isang purong biglang crime spontaneous o bahagi ng isang planong nauna ng inihanda ay isang tanong na ngayon ay sinusubukang sagutin sa pamamagitan ng masinsinang interrogation at ebidensya. Ang data sa mga bank transaction history and communication hanggang sa personal na background and suspect ay sinisiyasat ng isa-isa. Ang sitwasyon sa paligid ay nananatiling dynamic. Inihaya ng mga autoridad na mayroon na silang ilang makabuluhang bagong pahiwatig. Ngunit hindi pa ito maring isa publiko para sa kapakanan ng investigasyon. Walang tigil na papatuloy ang manhunt operations at lalong pinalakas ang koordinasyon patawid sa iba't ibang munisipalidad. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat update sa kasong ito na nakakuha ng malawakang atensyon sa rehiyong iyon. Sa papasok na ng linggo mula ng mabunya ang malagim na insidenteng iyon, mas palit ang listahan ng pulisya tungo sa isang pangalan na pinaniniwala ang pangunahing suspect sa pagpatay at pagnanakaw sa driver ng van sa Palawan.
Ibinunya anim nga awtoridad na ang pagtutugma ng data sa pagkakakilanlan at mga footages sa security camera ay napakita na eksaktong pagkakahawik sa pisikal na anyo ng taong huling nakitang kasama ng biktima, gayon paman. Ang proseso ang pagpapatunay ay ginagawa pa rin ng maingat upang matiyak na ang lahat ng mga elementong kriminal ay malakas at mapapatunayan bago maghain ng formal na kaso. Nagsagawa ng internal case review ang pangkat ng mga investigador upang ibalangkas ang kaganapan base nga nakalap na ebidensya. Mula sa resulta ng pagsusuri, hinihinala na naganap ang karahasan sa loob ng sasakyan habang papasok ang biyahe sa kalsadang kulang sa ilaw. Hinihinalang inilipat ang sasakyan sa isang liblib na lugar bago ito tuloy ang sinuno. Naniniwala ang mga investigador na ang pagsuno ay ginawa ng nakmamadali na nakita mula sa hindi pantay na pagkalat ng apoy at nga natirang material na maari pang makilala. Lumabas ang napakahalagang impormasyon nang makakita ang pulisya ng gabakas ng pagbili ng gasolina gamit ang hiwalay na lalagyan sa isang tindahan na nagtitinda ng tingi-tinging gasolina boto-boto ilang oras bago matakpuan ang nasuno na sasakyan. Inamin ng nagtitinda na pinagbilhan niya ang isang tao gasolina na hindi pangkaraniwan ang dami noong gabing iyon. Ang nga inilarawang katangian ay may pagkakahawig sa suspect. Ang testimonya na iyon ay isa na ngayon sa mahalagang piraso sa pagbuong ebidensya. Sa kabilang banda, sinisiyasat din ng mga investigador ang posibilidad ng mas malalim na motibong pinansyal. Ipinakita ng data mula sa bangko na may mga bigong patatangka sa pakikipagtransaksyon gamit ang ATM card ng biktima. Ang oras ng tangkang peg withdraw ay halos kasabay ng oras kung kailan nawala ang biktima. Ang katotohanan ito ay nakpapakita na nagkaroon ng pagtatangka na simutin ang pera ng biktima pagkatapos mangyari ang pananakit. Sinusuri na ngayon ng mga awtoridad ang lokasyon ng ginamit na ATM machine upang linawin ang kinaroroonan ng suspect sa mga oras na iyon. Lalo pang tumindi ang presyon ng publiko laban sa mga awtoridad lalo na mula sa komunidad ng mga driver ng van na nakaramdam ng panganib mula sa parehong modus operandi. Naniniwala sila na ang insidenteng ito ay nagbukas ng malaking butas sa informal na sistema ng pamamasada walang formal na booking na tumatakbo ng walang mahigpit na pagbabantay. Ilang organisasyon sa transportasyon ang umapela na magkaroon ng mga regulasyon na nagmamandato sa pagtatala ng mga pagkakakilanlan ng pasahero at ang paggawa ng isang emergency reporting system na madaling ma-access ng mga awtoridad. Samantala, pinalawak ng mga awtoridad ang koordinasyon sa kapulisan sa labas ng probinsya upang asahan ang posibleng pagtakas patawid dagat. Ang MNHA Passenger Manifest ng MNHA Barco at ang listahan ng MNHA Pasahero sa MNHA Provincial Bus ay masusing sinuri. Nagsagaw rin ng random na inspection sa mga individual na umaamo sa pisikal na hitsuran ng suspect. Ang pagsisikap na ito ay palihim na ginagawa upang maiwasan ang takot sa publiko ngunit pinapanatili pa rin ang matinding pagbabantay. Sa pinakabagong balita na iulat ng field team ng pulisya ay patungo sa isang location na itinuturing na napakahalaga matapos makatanggap ng tip mula sa komunidad. Sinabi nga impormasyon na may isang lalaking nagtatago sa bahay malayong kamag-anak sa may bandang labas ng bayan. Hindi agad nagsagawa ng red ang mga awtoridad sa halip ay nagsagawa muna ng palihim na surveillance upang matiyak na totoo ang impormasyong iyon. Ang sitwasyon sa bahay na iyon ay naging sentro ng atensyon ng mga investigador. Sa gitna ng tumitinding manhunt, inulit ng pamilya ng biktima ang kanilang inaasahan na ang legal na proseso ay magiging transparent at mabilis. Hiniling nila na ang salarin ay pabayarin sa batas, patuloy na dumada sa ang moral na suporta mula sa mga mamamayan na napapakita ng matibay na pagkakaisa sa naywang pamilya. Hanggang ngayon sinabi ng mga awtoridad na nakakalap sila ng matibay na ebidensya laban sa isang tao ngunit ang susunod na legal na pagdakip ay naghihintay pa ng tamang tiempo base sa taktika ng operation. Patuloy na isinasagawa ang police presence sa ilang madiskarteng lugar. Mas lalong naramdaman ang tensyon sa pagdating ng balita na posibleng may maaresto na anumang oras. Hinihintay ngang lahat ang opisyal na pahayag mula sa nagpapatupad ng batas. Isang madulang tekpo ang naganap matapos kumpirmahin ng pulisya ang kinaroroonan ng suspek sa isang medyo liblib na residential area sa hilagang bahagi ng Palawan.
Nakuha ang impormasyon bilang resulta ng patuloy na pagtatanong sa mga saksi at pectris sa cell signal na naging aktibo sa loop lamang ng maikling panahon. Ang Joint Task Force na naka-standby pa simula madaling araw ay agad kinordon ang lokasyon, isinasalang-alang ang nga makikitit na eskinita at posibleng mapanganib. Ang operasyon ay ginawang tahimik hanggang maaari upang maiwasang maipeni ang mga inosenteng residente sa paligid. Ayon sa isang source, salop nagsagawa ng surveillance operations sa loob ng ilang oras ang autoridad bago tuluyang makumpirma na ang pinaghihinalaang tao ay talagang nasa loob ng isa sa mga bahay na pag-ari ng isang kamag-anak nito. Tahimik at walang ilaw sa loob ng bahay ngunit may nakitang paggalaw na napahiwatig ng presensya ng tao. Sinara ng pulis ang perimeter. Hinarangan ang mga maliliit na eskinita patungo sa pangunahing highway upang mapalit ang sansa ng pagtakas. Sa kalagitnaan ng operasyon, tumaas ang tensyon nang sinubukan umanong umiwas at tumakbo ng suspek pagkatapos makita ang mapulis. Ngunit matapos ang isang maikling negosyasyon at pagpapahinahon, matagumpay na nahuli ng pulisya ang salarin ng walang sumunod na gulo o putukan. Ang pag-aarestong ito ay ang nagsilbing turning point sa mahabang investigasyon na umagaw sa atensyon ng taumbayan nitong nga nakaraang araw. Pagkaresto agad isinakay ang suspek patungo sa himpilan ng pulisya upang sumailalim sa matinding interogasyon. Sa paunang investigasyon, inalam ng nga investigador ang sariling pahaya ng suspek tungkol sa nangyari at itinugma ito sa mga ebidensyang hawak nila. Nakumpiska rin ng pulisya ang ilang magamit na hinihinalang may kinalaman sa insidente kabilang ang madamit na isinuot nung gabi ng krimen at ang mismong cellphone nito. Sa kabilang banda, nagtatrabaho ang pulisya para malaman kung may iba pang taong tumulong sa suspek bago man o pagkatapos ang patayan. Patuloy pa rin ang pagtatanong sa pamilya at mga barkada nito. Idiniin ng pulisya na tatabo ang legal na proseso ng naayon sa batas at solong ebidensya at hindi imposibleng madagdagan pa ang kaso sakaling may mahanap pang kasabwat. Bumaha ang reaksyon ng lipunan matapos kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto. Ang mga residenteng dati nababalot ng pangamba ay nakaramdam ng kalugan kahit na nakabang pa rin sila sa pag-usat ng kaso sa husgado. Pinuri NJ Komunidad, NJ AMJ Driver, NJ Van ang mabilis na aksyon NJ Kapulisan at umasa sila ng kasong ito ay magsisilbing aral para ayusin ang sistema sa seguridad NJ pamamasada. Ilang leader ng mga Drivers Association ang nagpayag ng planong makipag-ugnayan sa lokal na pamahalan para bumuo ng mas mahigpit na safety standards. Samantala, pinalawa ng mga autoridad ang koordinasyon sa kapulisan sa labas ng probinsya upang asahan ang posibleng pagtakas patawid dagat. Ang mga passenger manifest, ang mga barko at ang listahan ang mga pasahero sa mga provincial bus ay masusing sinuri. Nagsagawa rin ng random na inspeksyon sa mga individual na umama sa pisikal na hitsura ng suspek. Ang pagsisikap na ito ay palihim na ginagawa upang maiwasan ang takot sa publiko ngunit pinapanatili pa rin ang matinding pagbabantay. Sa pinakabagong balita na iulat na ang field team ng pulisya ay patungo sa isang lokasyon na itinutring na napakalaga matapos makatanggap ng tip mula sa komunidad. Sinabi nga impormasyon na may isang lalaking nakatatago sa bahay ng malayong kamaanak sa may bandang labas ng bayan. Hindi agad nagsagawa ng raid ang autoridad, sa halip ay nagsagawa muna ng palihim na surveillance upang matiyak na totoo ang impormasyong iyon. Ang sitwasyon sa bahay na iyon ay naging sentro ng atensyon ng mga investigador. Sa gitna ng tumitinding menhan, inulit ng pamilya ng biktima ang kanilang inaasahan na ang legal na proseso ay magiging transparent at mabilis. Hiniling nila na ang salarin ay pagbayarin sa batas. Patuloy na dumadagsa ang moral na suporta mula sa mga mamamayan na napapakita ngang matibay na pagkakaisa sa naiwang pamilya hanggang ngayon. Sinabi nga mga autoridad na nakakalap sila ng matibay na ebidensya laban sa isang tao ngunit ang susunod na legal na pagdakip ay naghihintay pa ng tiempo base sa taktika ng operasyon. Patuloy na isinasagawa ang police presence sa ilang madiskarteng lugar. Mas lalong naramdaman ang tensyon sa pagdating ng balita na posibleng may maaresto na anumang oras. Hinihintay ng lahat ang opisyal na pahayag mula sa nagpapatupad ng batas.
Isang madulang takpo ang naganap matapos kumpirmahing ng pulisya ang kinaroroonan ng suspek sa isang medyo liblib na residential area sa hilagang bahagi ng Palawan. Nakuha ang impormasyon bilang resulta ng patuloy na pagtatanong sa mga saksi at pagtrace sa cell signal na naging aktibo sa loob lamang ng maikling panahon. Ang Joint Task Force na naka-standby pa simula madaling araw ay agad kinordon ang lokasyon, isinasaalang-alang ang mamakikitid na eskinita at posibleng mga panganib. Ang operasyon ay ginawang tahimik hanggang mari upang maiwasang panic ang ma-inosenteng residente sa paligid. Samantala, ibinunya ng mga autoridad na batay sa unang resulta ng interrogation pagnanakaw ang naging pangunahing motibo. Ngunit hindi pa rin nasasara ang pulisya sa pag-alam kung may iba pang mas malalim na rason sa likod ng nasabing papatay. Naplano ang mga pulis ng crime scene reconstruction para may hambing ang kwento ng suspect sa mga physical na ebidensya kabilang ang mismong lugar kung saan huminto ang van ang hinihinalang, lugar kung saan isinagawa ang pananakit, at ang lugar kung saan ito sinuno. Ang van ng biktima na naunang nakitang suno ay sa nangayong napakahalagang piraso ng ebidensya sa kaso. Ipinakita ng forensic laboratory test na may presensya ng karagdagang gasoline residue na siyang napapatunay na talagang sinadya ang pagsuno. Tugma ang tuklas na ito sa pahaya ng saksi na bigla na lang nakakita ng malaking pagsabog at apoy nung gabing iyon sa ngayon. Inihahanda ng mga pulis ang case folder upang may file ng formal sa piskalya ayon sa batas. Siniguro ng mga hepe na ang lahat ay ginagawa ng professional at malinis. Anti-anti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa probinsya bagamat nagpapatuloy ang visibility ng mga pulis. Ang kasong ito ay papasok na sa isang bagong yugto sa korte kung saan nakatutok na ang proseso sa papatunay burden of proof sa mga nakitang ebidensya. Matapos ang pagkahuli sa suspek, ang investigation ay pumasok sa mas detalyadong hakbang. Nagsimula ng pagdutong-dutungin ng pulisya sa Palawan ang sunod-sunod na pangyayari sa pamamagitan ng gagawing reconstruction na mahigpit na babantayan ng SWAT at pulis. Layuning reenactment na ito na itugma ang slicing suspect sa nakita sa field kabilang ang posisyon ng van, ang paginto nito sa madilim na kalsada at kung paano pinaslang ang driver sa loop ng sasakyan. Sa mas munot na patatanong na kumpirma nga bulis na ang suspect ay nakbuong biyahe sa padadahilang may emergency umano ito sa kalagitnaan ng gabi. Ginamit niya itong palusot para hindi maginala ang biktima. Inusisa ng mga pulis kung paano nagsimula ang kanilang usapan at kung pilano na ba ito ng matagal bago pa sila umalis. Ang data sa tawag at text ay magagamit na matibay na ebidensya para sa kasong premeditated murder o planadong pagpatay. Inamin din ng pulis na noong initial na interrogasyon umamin ang suspect na kinuha niya ang magamit at kinita ng biktima matapos niya itong patayin. And ngunit kahit na may extrajudicial confession, kailangan pa rin itong suportahan ng objective evidence. Nilinaw ng pulisya na sa batas hindi lang pag-amin ang kailangan kundi dapat makatugma ito sa forensic evidence at mga sinabi ng testigo. Sa gagawing reconstruction, inaasahang may papakita kung paano inutosang lumiko ang van mula sa main highway papunta sa liblib na daan. Hinala ng pulisya iyon ang tiempong ginamit ng suspek para umatake. Pagkatapos patay ng biktima, inilipat ang sasakyan sa kasinuno para magtago ng ebidensya. Ang travel time mula sa lugar na pinangyarihan ng patayan hanggang sa lugar na pinagsunugan ay isa sa masusing kinakalkula ngayon. Sa gitna ng proseso, natuklasan din ng Cybercrime Unit na nagtangka ang suspect na burahin ang kanyang digital footprint. May mga dinelit siyang messages at data sa cellphone pero nagawang ay recover ng team ang ilan sa mga importanteng file. Nakita sa recovered data na next-search siya sa internet ng mga alternatibong ruta at madidilim na kalsada ilang oras bago siya sumakay sa van ng biktima. Ang matibay na pruwebang ito ay nagpapakita na pinaplanuhan niyang maigi ang krimen. Hindi pa rin natatapos ang makapanawagan ng publiko. Gusto ngang pamilya na mabulok sa kulungan ang suspect at maparusahan ng pinakamabigat na sentensya. Umasa sila na walang magiging palakasan at makikita ang katotohanan sa paglilitis. Samantala, gumawang grupo ng mga driver ng van ng formal na naliham ng rekomendasyon sa LGU para sa seguridad. Kasama dito ang mandatory inspection ng IDs at ang paggamit ng vehicle tracking app. Rumisponde ang LGU sa pamamagitan NG Pagbu NG Task Force para sa kaligtasan NG-MA na non-regular at provincial transport. Gusto nilang higpitan ang seguridad nang hindi naman napeperwisyo ang hanap buhay NG-MA tao.
Unang tinalakay ang pagpartner nam ng kapulisan LTO, LTFRB at mga super para makaroon ng mabilis na emergency hotline kung sakaling may holdapan. Samantala bumabalik na sa tahimik at normal ang kalsada kung saan naganap ang pagsuno bagamat may yellow police line pa rin doon. Ang mga residenteng dating takot ay nagsimula na ulit magtrabaho pero naging kwentong bayan na ang insidente. Marami ang kiniklabutan ay hindi makapaniwala na ang araw-araw nilang dinadaanan ay naging lugar ng isang malagim na patayan. Inanunsyo ng investigado na paunti-unti nang kinukumpleto ang papeles ng kaso. Patuloy pa rin ang pag-imbita sa iba pang saksi para pakapalin ang sworn statements. Tiniyak ng mga autoridad na bawat salita ay isasama sa opisyal na affidavit berita acara pemeriksaan. Ang kasong ito ay umusad na patungo sa piskalya na katon sa buong katotohanang yumani sa kalitasan ng mga mamamayan sa probinsya. Pumasok ng kaso sa pinakakritiko nitong yugto matapos ang sunod-sunod na investigasyon sinimulan ng pulisya sa Palawan na buuin ang huling timeline batay sa resulta ng crime reconstruction sinumpaang Slaysi affidavits ay resulta ng forensic na sinurisa na kalipas na mga araw. Sa isinagawang reconstruction sa mismong lugar detalyadong na ipakita kung paanong ang isang pangkaraniwang pamamasada ay naging isang trahedya. Sa reenactment, ipinakita ng suspek kung paano siya umupo sa likurang bahagi ng van hanggang makarating sila sa madilim na kalsada. Itinukma ng mga pulis ang kanyang galaw sa timestamp na nakuha nilang CCTV at cell signal data. Bawat detaling kwento niya ay hinimay para matiyak na nagsasabi siya na totoo at walang itinatago. Dahil dito nagkaroon ng kumpletong larawan ang pulisya kung paano at kailan eksaktong nagsimula ang pananakal o pananakit sa biktima. Inilabas din ng SOCO Scene of the Crime Operatives at Forensic Team ang huling ulat nila tungkol sa mga nakuhang piraso ng ebidensya sa loob ng suno na van. Bagamat abo na ang karamihan sa mga upuan at dashboard, may mga natitira pang bakal at materyales na napakinabangan. Nakita sa pagsusuri na may mga bakas ng pagpupumiglas at pagkasira sa loob na nagpapatunay na nalaban ang biktima bago siya binawian ng buhay. Gagamitin ang mga pruwebang ito sa isasampang kasong murder. Samantala, pinaaralan pa rin ng pulisya ang mismong motibo ng suspek. Sa paunang psychological exam, lumalabas na kahirapan at matinding pangangailangang pinansyal ang natula sa kanya para gumawa ng krimen. Ngunit naging mahigpit ang pahayag ng pulisya ang kahirapan ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap na rason para pumatay at mang-hold up. Bawat hakbang na ginawa ng suspek ang pagpaplano pagpatay hanggang sa pagsuno ng fan para maktago ng ebidensya ay tinitimbang ngayon para malaman ang eksaktong kaso na isasampa sa kanya. Ang legal na proseso ay nasa yugto na pakikipag-ugnayan sa Office of the Prosecutor Piscaya para masiguro na walang butas ang gifa-file na charge sheet. Sinabi ng pulis na isusumite na ang kaso matapos itong ideklarang kumpleto ang requirements. Ito ay bagay ng legal na proseso na kailangang dumaan muna sa preliminary investigation bago iayat sa korte. Tiniyak ng mga otoridad na hindi nila niluluto ang kaso at transparency sa lahat. Habang nagaganap ito, hindi inaalis ng pamilya ng biktima ang kanilang mata sa takbo ng hustisya. Umasa sila na ang bawat ebidensya ay magiging daan para mabigyan ng linaw at maparusahan ang pumatay sa kanilang kapamilya. Patuloy namang nakatanggap ang pamilya ng abuloy at tulong pinansyal mula sa mga naawang mamamayan. Ilang maimpluwensyang tao ang naksalita na dapat itong maging wake-up call para ayusin ang seguridad sa mga probinsyal na bayahe. Mas naging agresibo na ang mga asosasyon ng mga driver na baguhin ang sistema. Nagkasundo sila na gawing requirement ang pagpapakita ng valid ID bago sumakay pag-install ng dashcam harap at loob ng sasakyan at ang pag-share ng live location sa mga dispatcher o asawa habang nasa bayahe. Inaasahan nilang makakapikil ito sa makanakbabalak na mang-hold up. Sa kabilang banda bukas pa rin ang pulisya sakaling may lumabas na bagong ebidensya sa kalagitnaan ng paglilitis sa korte. Patuloy pa rin ang pag-imbestiga sa mga extra na testigo para makasigurong walang nakakalimutang detalye. Pinatakpi-takpi ang kwento mula sa unang tawag sa cellphone hanggang sa sumiklap ang apoy sa van. Ngayon ang kasong napaghimbal sa buong bayan ay papasok na sa formal na paglilitis trial. Nangako ang pulis na susuportahan nila ang pamilya hanggang sa mabasahan ng hatol ang suspek. Kalmado na ulit ang lugar.
Pero nagiwan ito ng pilat sa mga biyahero ay super na araw-araw naghahanap buhay sa kalsada. Pumasok sa papapasa ng kaso filing face muling nejing laman ng balita sa Palawan ang insidenteng ito. Inihaya na mga investigador na halos 100% ng kumpleto ang mga ebidensya kasama ang forensic report ng van, digital forensics ng cellphone at mga sinumpaang salaysay ng mahigit 100 ng testigo na tinanong nila ng paulit-ulit. Hindi lamang ito basta papel, ito ang pinakamatibay na sandatang ng piskalya bago humarap sa huwes sa isang press conference. Inilatak ng pulisya ang buot nangyari pero hindi nila binanggit ang ilang masaslang detalye na pwedeng makasira sa kanilang estratehiya sa korte. Inilabas na batay sa CCTV at cell tower data may time gap o nawawalang oras sa pagitan ng huling nakita ang van at nang i-report ng mga residente ang sunog. Ang time gap na ito ang mismong oras kung kailan pinatay ang biktima at nilipat ang sasakyan. Idiniing investigador na kanila bawat minuto noong gabing iyon. Nabaling din ang atensyon sa nadiscovering browser history sa cellphone ng suspect. Nakita ng cybercrime unit na nag-search ang suspect tungkol sa mga liblib na danan at mga shortcut na walang streetlights. Ang pruwebang ito ay nagsemento sa kasong premeditated murder dahil malinaw na pinag-aralan niya ang lugar. Tugma ito sa pagbili niya ng tingi-tingjing gasolina na kabote bago pa siya sumakay sa van. Samantala, masyusing binabasa ng prosecutor ang papeles para matiyak na paso ang ebidensya sa isasampang kaso. Araw-araw ang meeting ng pulis sa episkal para maiwasan ang anumang butas na pwedeng gamitin ng kalaban na abogado. Bawat detalye mula sa autopsy hanggang sa amoy ng gasolina ay ginawa ng matibay na salaysay. Ito ang magiging kapalaran ng kaso bago ibigay sa husgado. Para sa pamilya ng biktima, naghahanda na sila sa emosyonal na pagharap sa husgado. Hiling nila na lahat ng nakita ng pulis ay may presenta ng buo sa harap ng judge. May pa rin ang suporta ng taumbayan lalo na ang driver ng van na ginawang aral ang pangyayaring ito. Ang legal na proseso ay nasa yugto na pakikipag-ugnayan sa Office of the Prosecutor Piskalya para masiguro na walang butas ang ifa-file na charge sheet. Sinabi ng pulis na isusumite na ang kaso matapos itong ideklarang kumpleto ang requirements. Ito ay bahagi ng legal na proseso na kailangang dumaan muna sa preliminary investigation bago iaya sa korte. Tiniyak ng autoridad na hindi nila niluluto ang kaso at transparent sila sa lahat habang nagaganap ito. Hindi inaalis ng pamilya ng biktima ang kanilang mata sa takbo ng hustisya. Umasa sila na ang bawat ebidensya ay magiging daan para mabigyan ng linaw at maparusahan ang pumatay sa kanilang kapamilya. Patuloy namang nakakatanggap ang pamilya na buloy at tulong pinansyal mula sa mga naawang mamamayan. Ilang maimpluwensyang tao ang nagsalita na dapat itong maging wake-up call para ayusin ang seguridad sa mga probinsyal na biyahe. Mas naging agresibo na ang mga asosasyon ng driver ng van na baguhin ang sistema. Nagkasundo sila na going requirement ang pagpapakita ng valid ID bago sumakay pag-install ng dashcam harap at loob ng sasakyan at ang pag-share ng live location sa mga dispatcher o asawa habang nasa bayahe. E nasaan nilang makakapehel ito sa mga nakbabalak na mangold up. Sa kabilang banda, bukas pa rin ang pulisya sakaling may lumabas na bagong ebidensya sa kalagitnaan ng paglilitis sa korte. Patuloy pa rin ang paimbestiga sa mga extra na testigo para makasigurong walang nakakalimutang detalya. Pinatakpi-takpi ang kwento mula sa unang tawa sa cellphone hanggang sa sumiklap ang apoy sa van. Ngayon ang kasong napagimbal sa buong bayan ay papasok na sa formal na paglilitis trial. Nangako ang pulis na susuportahan nila ang pamilya hanggang sa mabasahan ng hatol ang suspek. Kalmado na ulit ang lugar, pero nagiwan ito pilat sa mga biyahero at super na araw-araw naghahanap buhay sa kalsada. Nagulat din ang LGU sa mga ginawang pagbabago sa seguridad. May inisyal na habang na ginawa gaya na paglolo ng ID ng pasahero at dagdag na mobile patrol sa gabi sa mga madidilim na lugar. Patuloy ang meeting ni iba-ibang ahensya para makpasa ng ordinansa na magiging permanente ng batas na balansa ang seguridad pero hindi papahirapan ang negosyo. Sa ilalim ng pagbabantay ng pulis, nananatiling nakakulong ang suspek. Pwede pa siyang ma-interrogate ulit kapag may bagong nakita ang masaksi.
Hindi nalis ng pulis na baka may iba pang kumuhang para sa account ng biktima o iba pang kasabwat sa communication. Ngayon ang focus ng lahat ay nasa korte. Bagama payapa na ang lugar ang anino ng malagim na patayan ay sariwa pa rin sa isip nga matao. Nakaba ang lahat sa magiging decision ng judge kung paano matatapos ang kasong ito na nadulot ng malawakang takot. Bago ilipat sa husgado, sinisiguro nga autoridad sa Palawan na walang butas ang mga teknikalidad ng kaso. Nire-review ng pulisya ang buong timeline pinagkukumpara ang oras sa CCTV cell tower data, BTS at mga na-extract na mensahe sa cellphone. Kahit segundong pagkakaiba ay inaayos para hindi ito magamit ng depensa bilang alibi. Napasa rin ang forensic team ng final report tungkol sa pagsunog. Nakasulat doon ang tinatayang temperatura ng apoy at paano ito kumalat dahil sa gasolina. Sa internal briefing, ipinaliwanag ng mga pulis na tumigil muna ang van ng ilang minuto bago lumipat sa ibang lugar. Sa unang paghinto na ganap ang gulo, dito nagtugma ang forensic evidence ng mga gasgas at nasirang gamit sa loob ng cabin. Ang gasgas sa mga bakal ay napapatunay na may pisikal na komprontasyon na sinuportahan din ng resulta ng autopsy na may nakitang nga pasasabiktima na palatandaan ng panlalaban. Natulungan ang ebidensyang ito para makabuang solong kwento. Nakahanap din ang cyber team ng mga hidden files, mga dinelete na search history tungkol sa pagpaplano ng ruta sa gabi. Ibabato ito sa korte bilang katibayan na premeditated o planado ang krimen. Walang tulog ang mga prosecutor sa pag-aral ng kaso. Hinihingi ng piskal na maging klaro ang kwento bawat minuto at maging malinaw ang explanation kung paano sinimulan ang sunog. Dahil dito kumuha sila ng mga expert witnesses, halimbawa eksperto sa sunog at cell signal para mag-testify sa korte. Sa labas ng korte tuloy ang inisyatiba ng driver ng van. Gumawa sila ng sarili nilang command center para sa mabilis na pagre-report. Nagigpit na sila sa pag-require na ID, nag-install ng dashcams at nag-update ng lokasyon bawat oras. Ginamit din ng LGU ang pagkakataon para subukan ang integrated petrol system tuwing gabi sa mga delikadong lugar. Inasahang magiging modelo ito sa iba pang probinsya. Handa na ang pamilya sa pagdinig kasama ang kanilang abogado. Gusto nilang maramdamang may hustisya sa Pilipinas. Umaasa ang publiko at nangako ang pulisya na poprotektahan nila ang ebidensya hanggang sa araw ng paglilitis kung saan lilitisin ang kaso sa mata ng batas at katotohanan. Nagsimula na ang paglilayas trial sa Regional Trial Court sa Palawan. Mahigpit ang seguridad ng SWAT at pulis sa paligid ng gusali. Puno-puno ang loop ng korte ng pamilya ng biktima nga miyembro ng samahan ng driver at mga usyosro na gustong manut kung paano gumulong ang batas. Simula ang unang araw sa arraignment at pagbabasa ng information o sakda ng prosecutor kung saan ikinuwento ng detalyado paano siya nakbo hanggang sa masunog ang van. Inilata ng piskal ang timeline na ibinasa sa CCTV GPS ng cellphone autopsy at socio report. Idiniin niya ang time gap na siya mismong oras ng patayan. Highlight din sa presentation ng piskal ang amoy at latak ng gasolina sa sunog na sasakyan na nagpapatunay na sinadya itong sunugin arson, obstruction of justice. Lahat ay mayos na ipinaliwanag para may konekta ang ebidensya sa pahayag ng mga saksi. Siyempre, sinabi ng abogado ng suspect public attorney o defense lawyer na kukwestiyunin nila ang bawat ebidensya. Ipinaalala ng depensa ang karapatan ng suspect na innocent until proven guilty at humingi ng patas na pag-isip sa judge. Samantala naggavel ang judge at pinyatahimik ang korte para mag-focus sa kaso. Naging mayos ang unang araw kahit ramdam ang matinding galit sa loob ng kwarto. Sa sumunod na hearing, tinawa sa witness stand ang napatunay ang residenteng unang nakakita sa apoy. At ang tindero ang gasolina na nabenta sa suspect noong gabi. Ang testimonya nila ay napatibay sa oras ng krimen. Isinalang din ang mga pulis at SOCO team na naimbestiga. Sa labas, NH Korte nakaabang pa rin ang mga news reporter at ANJ Komunidad NH mga driver. May mga nagsagawa pang solidarity vigil para sa pamilya. Bantay sarado din ng LGU ang kaso dahil nakasalalay dito ang tiwala ng mga turista at mamamayan sa transportation sa isang session. Ipinlay sa proyektang kortang CCTV kung saan nakita ang van na lumiko sa madilim na eskinita. Ito ang naksumento sa timeline at nakpakita sa judge kang nangyari. Ilang buwan din itong tatakbo mula sa pagtatanong sa suspect hanggang sa hatol promulgation.
Pinigyan nege sapat na oras nege Judge Enk Piskal at Depensa para maglabas nege pruweba. Tiniyak nege mege pulis na walang gulo na mangyayari sa labas nege korte. Sa gayon, ang bawat detalye na binabanggit sa loob ng korte ay susi kung saan patutungo ang hustisya. Sa papasok ng baging cross-examination o pagupong ng suspect sa witness stand muling tumaas ang tension sa loob ng korte. Inutusan ng judge ang suspect na direktang sagutin ang mga tanong tungkol sa ginawa niya noong gabing iyon. Habang napapaligiran ng mga gwardiya, ikinuwento ng suspect ang sarili niyang palusot kung bakit siya nakbu ng gabi at kung bakit sa liblib na daan sila dumaan. Bawat salita niya ay ni-record ng stenographer at pinagahambing ng piskal sa mga matitibay na ebidensya. Nang tumayo na ang piskal para magtanong ginisa niya ang suspect tungkol sa na-recover, na search history, niya sa paghahanap ng madidilim na lugar sa Google Maps, pinawala na siya ng tanong para lumabas ang inconsistency ng kanyang palusot. Ipinakita ulit sa kanya ang CCTV kung saan matagal siyang tumambay. Kinakabahan at napapaisip na ang suspect kung paano niya idedepensa iyon. Sa sumunod na hearing, isinalang naman ang expert witness. Inilarawan ng mga fire investigator kung paanong nasimula ang apoy sa isang spot at biglang sumabo dahil sinabuyan ng gasolina. Binasa nila ito sa chemical at sart ng temperatura. Ang testigong ito ay lalong sumira sa palusot ng suspect na kunwari ay pumuto lang ang makina. Umupo din sa witness tantang eksperto sa Salta at ipinaliwan ng panunaktak mo ang signal na cellphone na suspect sa dinana ng CCTV. Hindi nakapala ang depensa kundi questionin na lamang kung baka net-glitch ang cellphone o nakamali ang satellite unit agad namang sinagot ng eksperto na siyentipiko at eksakto ang kanilang proseso triangulation. Maingat na inilista ng judge lahat no sagot. Sa labas ng korte time team na nakikini ang pamilya, kahit sobrang teknika na ng usapan nararamdaman nilang papalapit na ang hustisya, ginawa na rin itong case study ng driver ng van para mas mag-ingat. Sa masusunod na agenda nakata din na ang pagbasa ng closing statement o formal na demand ng piskal. Ibubuot niya ang buong elemento ng murder mula planuhin hanggang sa panununo ng sasakyan. Hihingin na niya ang habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos nito, bibigyan ng oras ang depensa para mapasa ng kanilang memorandum o huling written plea. Sususpendihin ang hearing hanggang sa araw na mababa ng hatol ang judge. Nakatuto ang buong probinsya sa magiging decision. Nagsimula ang hearing sa pagbasa ng memorandum ng defense lawyer ng suspect. Sa kanilang huling depensa, sinikap nilang maawa ang judge based sa background ng suspect at binigyan nila ng ibang paliwanag ang ebidensya. Igini ng abogado na hindi dapat agad-agad maniwala at dapat objektibong tingnan kung baka may iba pang taong gumawa niyon. Pilit nilang sinisira ang teknikalidad ng cell signal at CCTV na baka daw iba ang timestamp gayong paman sa naging sagot rebuttal ng prosecutor. Igini nilang duman sa NBI at PNP Crime Lab ang mga datos at napatunayan ng mga eksperto. Naging mainit ang pagdidebate pro nanatiling sibil at formal ang palitan. Ilang bahagi ngaw ng prosesong interrogation at pagtatanong sa eksperto ay ipinakita, inulit sa formal na documentation ng korte. Sa pag-upo ng suspect sa witness stand, tumaas ang tension sa loob ng korte. Inutusan ng judge ang suspect na direktang sagutin ang matanong tungkol sa ginawa niya noong gabing iyon. Habang napapaligiran ng nga gwardiya, ikinuwento ng suspect ang sarili niyang palusot kung bakit siya nakbo ng gabi at kung bakit sa liblib na daan sila dumaan. Bawat salita niya ay nai-record ng stenographer at pinagahambing ng piskal sa mga matitibay na ebidensya. Nang tumayo na ang piskal para magtanong ginisa niya ang suspect tungkol sa na-recover na search history niya sa paghanap ng madidilim na lugar, pinawalanan siya ang tanong para lumabas ang inconsistency ang kanyang palusot. Ipinakita ulit sa kanya ang CCTV kung saan matagal siyang tumambay. Kinakabahan at napapaisip na ang suspect kung paano niya idedepensa iyon. Inilarawan din ng mga fire investigator kung paano nagsimula ang apoy sa isang spot at biglang sumabo dahil sinabuyan ng gasolina. Binasa nila ito sa chemical at sart ng temperatura. Ang testigong ito ay lalong sumira sa palusot NGA suspect. Umupo din sa witness na ng eksperto sa cell tower at ipinaliwan na paano naktukma ang signal ng cellphone ng suspect sa dinana ng CCTV.
Hindi nakapala ang depensa kundi kwestiyunin na lamang kung baka nag-glitch ang cellphone o nakamali ang satellite ngunit agad namang sinagot ng eksperto na CNTPco at eksakto ang kanilang proseso. Mainyat na inilista ng huge lahat no sagot. Sa sumunod na hearing binigyan ang suspek ng huling pagkakataon na magsalita para sa kanyang sarili. Natahimi ang buong korte ng magsalita nang mahina ang suspek. Bawat salita niya ay titimbangin ng judge. Matapos nito, idineklara ng judge na submitted for decision na ang kaso at iskediul na ang araw ng promulgation. Sa araw ng pagbasa ng hatol promulgation of judgment sobrang higpit ng seguridad ng pulis, magang dumating ang pamilya, mga kaibigan at mga driver ng van. Sa kabilang banda andun din ang pamilya ng suspek. Sa pagpasok ni Judge tahimik na binasa ni Jilerkov Court ang desisyon. Inilatak sa desisyon ang lahat ni J na ipag-usapan forensic cell signal at testimonya. Sinabi ng judge na sapat at nagugnay ang mga ebidensya para makabuo ng solong klaraman ng suspek ng may sala. Pinatunayan ang intensyon ng aktwal na pagpatay at ang panununog. Sa huli umalingo ang boses ng Judge guilty beyond reasonable doubt ang hatol sa suspek. Ibinigay ang karampatang parusa at ipinaliwanag bakit hindi umiepekto ang mga palusot niya. Nang marinig ito ng pamilya at NG suspect, opisyal nang sinarado ang kaso para sa araw na iyon na binibigyan pa rin ng option ang suspect na iapela ito sa Court of Appeals. Bumaha ang reaksyon sa labas ng korte, umiyak sa tuwa ang pamilya ng biktima, sinasabing may hustisya pa sa Pilipinas. Nabunyi ang samahan ng masupa dahil pakiramdam nila ang buhay ng isang hamak na driver ay pinahalagahan ng gobyerno. Nangako ang gobernador at mayor na patuloy nilang susuportahan ang nga bagong polisiya sa transportasyon. Dahil tapos na ang paglilitis sa Regional Trial Court, nag-iwan ito ng napakalaking aral. Nakita ng taong bayan kung paano nagtrabaho ang PNP Soko at Piskalya para may kulong ang kriminal ng walang halong politika. Bagamat tapos na ang promulgasyon, sinuspende muna ang kampana dahil plano pa umano ng abogado ng suspect na ipela ang kaso sa mataas na korte, Court of Appeals, Supreme Court. Sinabi ng prosecutor na handa nila itong ipagtanggol dahil napakatibay ng ebidensya, digital forensics plus CCTV. Bantay sarado ang pulis para walang mangyaring gulo. Emosyonal na nagpasalamat ang pamilya sa lahat ng tumulong sa kanila. Umasa sila na wala ng ibang driver ng van ang matutulat sa kanilang tatay. Sa kasalukuyan ginagawa ng normalidad ng mga provincial drivers ang pag-check ng ID, pagkakabit ng dashcam at pag-share ng location. Gagawa na din ng ordinansa ang LGU para maging formal na itong batas kabilang ang paglalagay ng ilaw at CCTV sa mga provincial na kalsada. Ang kasong ito ay hindi lang naging balitang krimen kundi naging eye-opener na sa isang biyahe sa gabi pwedeng makbago ang buhay ng isang inosenteng tao dahil sa masamang intention ng iba. Ang kwento at trahedya ang driver ang van na ninakawan at pinatay ang pasahero niya sa Palawan ay umabot na rin sa wakas matapos mapatunayang guilty ang suspect sa korte. Gamit ang mahabang investigasyon mula CCTV patungong husgado, gamit pa ang forensic data at mga saksi na patunayan ng batas na dapat ikulong ng tuluyan ang salarin. Ito ay nagpapatunay na nararapat leging magbigay ng suporta at security alert sa transport sector. Patuloy kaming maghahatid ng mga pinakabagong update tungkol sa iba pang napapanahong issue at kaso. Huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa Panday Digang Ekonomiya para hindi kayo mahuli sa pinakabagong balita.